So, masyadong bumabaha ng impormasyon ngayon. Mga sangkay, mukhang naninilikado po si Senator Chis Escudero ngayon. Yo, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog. At eto nga po, mayroon po tayong balita ngayon, guys. Nako, mayayari po ata si Senator Chis Escudero, mga sangkay. Mayroon po tayong update regarding dyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.56 million subscribers na. Kaya anong pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay! Eto na nga ang nangyari, mga sangkay. Ayon po kasi dito, COMELEC maghahain ng show cause order versus kontratistang nag-donate kay Chis. Nako. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Isusunod na ba si Chis Escudero ngayong magpa-file ng show cause order ang COMELEC sa mga kontratistang ito? Nako, mga sangkay, matindi to. Matinding bunyagan ito ngayon. Ito, basahin po natin yung balita tungkol dyan. Maghahain ng show cause order ang Commission on Elections ngayong araw daw, mga sangkay. September 11. Kay Centerways Construction President Lawrence Lubiano na umaming nagbigay ng 30 milyong donasyon sa kampanya ni Senador Chis Escudero. Naku po. Alam nyo, ito nga po yung umuugong na dahilan kung bakit po nilaglag si Senator Chis Escudero. Kasi nga daw, mga sangkay, ayon po sa mga naririnig-rinig po natin, mukhang nawala ng tiwala yung maraming mga senador sa kanya noong malaman ito. 30 million lang naman, Diyos mio, Marimar. Bariya nga lang ata po yan sa kanila, di ba? Kinumpirma ito ni COMELEC Chairman George Garcia sa isang panayam nitong Miyerkules. Ayon kay Garcia, si Lubiano ang unang pagpapaliwanagin mula sa 52 government contractors na kasangkot sa parehong issue. Grabe, no? 52 na mga government contractors nakasangkot. Kung ako sa kanila, itago na nila yung kanilang pamilya. Mahirap kalaban yung mga politicians. Talagang madedeadball kayo dyan. Itago nyo na yung pamilya nyo, tapos saka kayo magnangangak-ngak, magsalita kayo. Ganun, kasi mahirap kabangga talaga yung mga yan. Marumi po yan maglaro. Ikakanta mo, bibirahin yung pamilya mo. Pagbabantaan ka, itago nyo na yan. Kaysa maunahan kayong takutin ng mga yan. Sabi po dito, mga sangkay, ni Garcia, dahil umamin naman po siya, and definitely, pagkatapos ng sulat namin kahapon sa DPWH, by tomorrow, we'll be writing him a letter. We will issue a show cause order by our department requiring him to explain. Oh, mag-i-explain ka na, boy! Sino ang susunod na mag-i-explain? Si Chis Escudero na nga ba? Abangan po natin ang susunod na kabanata. Ang bira, pero nakakalungkot, guys. Sa totoo lang nakakalungkot na ito po ngayon ang ating bansa. Kaya pala lugmok sa kahirapan ng Pilipinas. Dahil po maraming mga buhayang politiko na nai-elect. At ang katotohanan dyan, dahil din po sa pera kaya sila nai-elect. Kaya tayo mga kababayan, tigil-tigilan na po natin yung pagtanggap ng pera kahit inaabutan kayo. Yung sinasabi nila na tanggapin nyo lang pero iboto nyo kung sino yung gusto nyo. Hindi po totoo yan. Sa mga probinsya, bantay sarado ka dyan. Kapag tumanggap ka, hindi ka na po pwedeng dumoble. Kasi pag dumoble ka, yayariin ka ng mga yan. Ang pinakamainam, huwag kang tumanggap. Bumoto ka ng matino. Yun ang totoong pagboto.
Hindi yung, tanggap, parehas na lang eh. Yun ang prinsipyo na, iniisip ng iya, parehas na lang, mangungurap, tanggapin ko na lang. Hindi po, wag po ganun. Kaya po patuloy silang nangungurap kasi may mga tumatanggap ng pera. Di po ba? Magbabawi ang mga yan eh. Number 1, if indeed, ina-admit niya yung 30 million na donation. Number 2, explain why you shouldn't be charged by the Commission on Election with an election offense, as this is a prohibited donation under Section 95. Sabi po dito ni Garcia. Nako. Di po ba, ang kailangan din pong magpaliwanag dito si Chis Escudero. Bakit siya tumanggap mula sa mga kontratista? Di ba? Kahit sabihin natin na ang tinanggap lang ng mga yan mababa lang naman na pera na halaga No guys. Ano pa rin 'to pasok pa rin. Pero hindi po pinag-uusapan dito yung milyon billion po ito. Diyos me, Marimar. Dagdag pa nito, pagkatapos magsagot ni Lubiano, saka na lamang hihingian ng paliwanag ang mismong senador. Ito na, sinasabi po natin. Yari na si Cheese. Ito yung bad news kay Cheese. Pagkatapos na magpaliwanag ni Lubiano, si Cheese naman, na-establish na namin na number 1, contractor talaga yan ng pamahalaan. Number 2, nagbigay talaga siya. Now, the recipient be allowed to explain naman what is his explanation as regards the contributional donation received by him or her. Boom! Nasa ano na tayo, guys? Nasa exciting part na po tayo, mga sanggay. Ito na yon. Ito yung hinihintay po natin. At ako, mga sanggay, umaasa po ako na marami po ang mapapakulong dito. Kasi kung walang mapapakulong, isang malaking sayang. Isang malaking sayang. Walang kwenta ang lahat ng bagay na to na ginagawa ni PBBM kung walang mapapakulong ng mga senador, mga congressman. Dapat maraming makulong. Lahat ng guilty makulong. Di po ba? Alam nyo, kapag nangyari yan, baka si BBM may elect pa yan ng paulit-ulit. Matatanda ang umamin si Lubiano na kabilang sa top 15 kontratista ng Department of Public Works and Highways. Sa pagdinig ng Kamara noong Setyembre 2 na nagbigay siya ng donasyon sa kampanya ng senador noong eleksyon. Yari, nagkakalabasan na. Pero kayo, anong inyong opinion, mga sanggay? Naninilikado na nga ba ngayon si Chis Escudero? Naku po. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.